Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema ng reading natin ngayon para sa mga Aquarius. Siya nga pala guys, paiba-iba yung panahon, matindi pa yung init ng araw, ingat po tayo palagi. Sa sobrang init, importante na may dalang tubig kapag pumupunta sa malayo. At saka sa tindi ng init ng panahon, asahan nyo na guys na ganun din yung bagyo. Hindi ko siya hinuhulaan guys ha. Pansinin nyo lang. Buhay kasi yung mundo natin kaya nag-a-adjust din siya. 5 card ang kailangan natin para sa tema ng reading natin ngayon para sa mga Aquarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aquarius? Itong The Merlin, ang ilang Aquarius ay nagkakaroon ng challenges sa buhay. Karmic lesson ang nangyayari sa buhay mo na kailangan mong matuto at saka mag-grow. Yung pagkilala at saka yung matuto ka sa lesson ng buhay mo ang isa sa paraan para makalagpas ka sa challenge. Itong The Bard naman ang nagsasabi na kapag mahirap yung sitwasyon mo sa buhay, kailangan mong maging kalma at limitahan yung mga bagay na kaya mong harapin or gawin. Para hindi madagdagan yung challenges mo or hindi magkaroon ng maling desisyon. Itong The Spider naman ang nagsasabi na pag-isipan mo maigi yung mga desisyon mo para may apply mo yung mga plano mo sa mga problemang dumarating. Ang ilan sa inyo kahit na merong issue ay pinagpapatuloy mo yung obligasyon sa buhay. Itong card naman na communication ay napaka-importante sa buhay mo. Lalo na yung pakikinig. Para magkaroon ng kasagutan, yung mga sitwasyon or katanungan sa isip mo. Ang ilan sa inyo meron kang hindi pinapansin or hindi kinakausap. Burden. Itong card na ito ang nagsasabi na napaka-importante sa buhay mo ang tulungan. Kasi base na rin sa mga cards, hindi pwedeng ikaw lang yung umuunawa o kaya yung tumutulong. Kailangan balanse. Hayaan mo rin yung ibang tao na mag-grow para sa sarili nila. Kasi lahat tayo may mga guide na magtuturo sa atin kung paano maging maayos ang buhay. Kung hindi ka man makakonect kay God or sa guides mo, binigyan ka na ng maraming kakayahan ng Diyos para magamit mo. Alamin naman natin kung ano ang hadlang, ano ang dapat gawin. Kukuha ako ng rune at sa uli ay alamin natin ang blessings. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading at general reading, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ten of Swords, the Fool at Seven of Swords. Itong hadlang, kapareho din ng sinabi ng mga mystical cards. Sumunod ka sa daloy ng buhay mo. Kahit na may mga sitwasyon na hindi klaro sa iyo. At napaka-importante ng bawat
aksyon na gagawin mo sa mga situation na darating. At hindi mo kailangan mag-alala na baka hindi maging maganda yung daloy ng buhay mo kasi hindi ganun. Dahil sa meron ka na rin natututunan sa mga bawat issues na dumarating sa buhay mo. Walang delay or mabagal na sitwasyon sa buhay mo kasi kung ano yung nakatadhana sa iyo ay ibibigay para sa iyo. Sa trabaho o kaya sa negosyo, merong person na mahilig manira, sipsep, chismoso, at saka may inggit. Ma-handle mo tong sitwasyon na to kung isip yung gagamitin mo. Mas maigi na pagbutihin mo yung trabaho mo o kaya negosyo. Kasi yung boss mo, leader o kaya customer ay papaniwalain. Kapag kasi pinatulan mo, maniniwala yung mga taong pinagsabihan niya sa gawa niyang kwento. Gawin mong mas professional yung trabaho mo or negosyo. Huwag sayangin sa mga ganitong person. Judgment at Three of Wands. Ito yung mga cards na nagsasabi na magkakaroon na ng clarity sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. At saka, ang ilan sa inyo, nagpaplano ka ng mas malaking career o kaya yung mapalawak yung negosyo mo. Ang ilan sa inyo, nag-abroad o kaya yung malilipat ka ng ibang trabaho. Magkakaroon ng malaking transformation sa karir mo, sa negosyo o kaya sa love life. At saka yung mga challenges na dumarating sa iyo, tao man ito or sitwasyon, yan yung magpupush sa iyo para mas piliin yung advancement or success sa buhay. Sa mga single naman, may potential person na darating sa buhay mo pero hindi pa siya yung person na magseseryoso. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Sa mga nasa relationship, meron kang nalaman sa person mo. Nagkatampuhan kayo or nag-away, tapos naging okay ulit. Pero meron ka ulit napapansin na parang hindi na naman tama. Tingin mo, naglilihim na naman siya sa iyo. Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, at Knight of Cups. Base sa mga cards na ito, ipagpatuloy mo yung mga bagay na nakakapagpa-asenso sa iyo. Nakadalawang cards ka na para sa long-term na tagumpay. Maraming tao ang hahanga sa iyo dahil sa nakamit mong tagumpay o kaya nakikita nila na simple ka pa rin pero meron kang maipagmamalaki. Sa career or negosyo ay patuloy ka pa rin maikipagsapalaran. Ganun din sa mga naghahanap ng trabaho. Ang ilan sa inyo hindi mo naman talaga gusto yung trabaho mo pero nagbibigay ito sa iyo ng magandang kita na susustain yung mga pangangailangan mo. At saka ang ilan sa inyo, merong good news na darating sa buhay mo na magpapa-increase sa kita mo sa karir man ito or negosyo. Sa mga single, pwedeng ikaw ito o yung person na merong kaya sa buhay or merong stable na kita or trabaho. At saka hindi mo kailangan suportahan yung person financially. Hayaan mo rin siyang kumilos para sa sarili niya. At saka single ka man or nasa relationship, sikapin mo na makontrol yung emosyon mo na hindi lahat ng meron ka ay ibibigay mo. Diba nabanggit na nga sa mga naunang cards na merong person na mapanlin lang. Kaya ano man ang estado ng relasyon mo or connection,
Huwag baliwalain yung ipinapakitang treatment or sign ng tao o ng universe. Itong The Magician naman at Six of Pentacles, pinapaunawa ng cards na ito na huwag mong sayangin lahat ng effort mo, yung paghihirap mo na makamit yung tagumpay. Naka-3 cards ka na para sa balanse at saka kapayapaan. Lalo na't ang ilang Aquarius, ang isa sa weakness mo ay yung masyadong mapagbigay. Pinapaunawa ng cards na hindi masayang yung effort mo. Matagal mo tong hinintay at pinagpaguran. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo ay solid ang relasyon at secure. Pareho niyong napagsasabay yung love at saka career. Wala ring kompetensya sa relasyon nyo ng person mo dahil sa pareho nyong sinusuportahan ang tagumpay ng bawat isa. At saka pareho kayo ng iniisip ng person mo na magkaroon ng magandang kapalaran, na magkasama. At saka ang ilang single, yung career or negosyo mo ang mas binibigyan mo ng atensyon kesa sa love. Ito naman yung rune na sinaunang alphabet. Othila, Thurisas, Suelo, Urus. Itong mga bato na ito pinapakita na gusto mong maging patas sa mga issues kung panglegal man ito o kaya yung mga obligasyon. Lalo na't yung mga taong karelasyon mo or kausap ay hindi mo makontrol ang behavior. Kaya mas lalo kang nag-iisip bago umaksyon. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo ay healthy. Pero para sa ilan, dahil sa sobrang init, kailangan protektahan mo yung balat mo para makaiwas sa skin problem. Kapag hindi na masyadong mainit, mag-exercise ka o kaya walking, pwede na yun. Para makadaloy na maigi yung dugo mo. Hindi naman kailangan ng mahirap na exercise. At saka para sa ilan, kung hindi ka ready na magkaroon ng baby, mag-ingat. Alamin naman natin ang blessing na card. 9 of Cups. Pero nakatatlong card na tayo kaya kukunin ko na ito. Itong 9 of Cups, ang ibig sabihin ay magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Kasi base yan sa mga maingat na desisyon na nagawa mo sa buhay. Mas binibigyan mong halaga yung sarili mo sa sitwasyon. Patungkol man ito sa karir mo, sa love life, or negosyo. Itong Queen of Cups naman ay pinoprotektahan mo yung makakapagpasaya sa'yo at saka yung mga loved ones mo. Itinatama mo na yung mga desisyon mo at pinipili yung kapayapaan at balanse. Itong The Tower naman ay patungkol pa rin sa mga legal na paraan. Magkaroon man ng swerte sa buhay mo, hindi pa rin talaga maiwasan na merong challenges na darating. Pero malalagpasan mo ito.